So yan, ikwento ko na sa inyo kung ano yung nangyari sa aming pagkuha ng claims sa insurance company. So by the way guys, ang insurance company namin ay Alpha Insurance and Surtico Inc. Ito ang opisina nila ay sa Ermita, Manila. Yes, sa Manila. Malapit lang siya sa, alam niyo po ba yung Luneta? Yun, konting lakad na, tapos tatawid ka, patawid. Okay, kung magmumula ka ng Quiapo, bababa ka ng UN station, and then, tatawid ka lang. Tapos dire-diretsuhin mo lang doon. Basta, mabilis yun lang siya mahanap. So, ayun na nga. So, ang nangyari sa atin, nagkaroon tayo ng aksidente at kukuha tayo ng claims. So, paiksiin na lang natin tong ang ating video para at least hindi kayo tinip. So, ang nangyari, so nagkaroon ng aksidente, unang-una yung gagawin is, i-report nyo muna yung aksidente sa insurance. Okay? Sabi lang nangyari sa amin, siguro mga after 1 day, nangyari, saka kami nakapag-report. Kasi syempre nga naman, na-disgrasya ang nag-drive. So, hindi naman agad-agad makapunta doon. So, syempre, tinapos muna namin yung mga ospital or something para makapag-report. So, yun ginawa na namin, nag-report kami. So, sinabihan kami ng branch manager or branch staff or whatever na kumpletuhin ang mga requirements bago pumunta ng opisina ng insurance. Para hindi ka pabalik-balik or whatever. Okay? So, ginawa namin, kinumpleto namin. So, hiningi namin ang complete requirements. Actually, yung manager, hindi lahat ibinigay requirements kasi syempre, diba, ginawa ko, pumunta ako sa Facebook page ng Alpha Insurance and Surtico. Yes, may meron silang Facebook page. Legit yung Facebook page nila kasi doon doon ako nagkakaroon ng galing sa kanila yung mga updating. Yan. Bukod sa kausap ko sa loob ng opisina, meron din ako kausap sa page. So legit yun. Actually, tatlo yung aking source ko para sa pag-update ng aking claims. Una, yung page, yun nga sa FB page, ilalagay ko na lang din yung page nila para may idea din kayo. Pangalawa is yung contact number ng aking claims investigator, yun, siya yun. And shout out kay Sir Mark. Yan, hanapin niyo si Sir Mark. Sobrang bait niyan. I-accommodate kayo. Then, email, okay? Take note, nag-i-email din si Sir Mark. Bukod sa text message, tatawag sa'yo at i-email ka pa. Ganun siya ka-legit. So, ayan. So, nabanggit ko na ang ating insurance is Alpha Insurance and Surtico. So, ang kinuha pala namin yung insurance is yung premium. Yung premium na yun ay 650 pesos, diba? Sulit na yung 650. Pero, yun na nga. So, yun na nga, kinontak namin si Sir Mark. And then, actually, ang nagbigay sa amin ng complete list ay yung sa page. So, yan, nandiyan na yung niya. Makikita nyo na dyan yung mga list. So, kumpletuhin nyo yan. Siyempre, pag kinumpleto nyo yan is mabilis nyo mapaprocess yung claims. So, siyempre, kailangan ng death certificate. Importante yun. Tapos, kumpletuhin nyo din yung marriage contract or marriage contract ng pasyente o kabilang kampo. And then, iba pang mga requirements. Basta ililista ko na lang din lahat. Pero syempre, kapag nakumpleto mo na yan, ihahatid mo yan doon sa opisina ng main. Sa main kayo pupunta ha, hindi doon sa branch lang. Kasi walang magagawa ang branch. Kasi ang magpaprocess pa rin yan isang main office. Okay? Sa Ermita, Manila yun. So, kapag nakumpleto mo yan, ipapareceive mo yan doon sa opisina. So, may magre-receive yan. Sa claims department pa rin yung magre-receive niya. Kasi ang kailangan natin makausap is taga-claims. Okay? So, after that, na-receive, ganyan. Kakausapin ka ng claims staff na mag-follow up ka after a week. So, ipa-follow up mo kasi ang gagawin kasi nila yan. Yung isang buong linggo na yun, iimbestigahan nila yung mga nangyari. Kung totoo bang may aksidente, ganito, ganyan. Kung titingnan nila sa system, kung nakapasok ba yung pangalan mo sa insurance. Kasi mamaya, hindi pa pala napasok yung pangalan mo sa insurance. Kaya, kailangan nilang i-check yung pangalan mo sa system. So, antay ka ng 1 week. So, 1 week after noon, update ka. So, syempre mag-update ka, diba? So, sasabihin nila sa'yo for verification, ganyan. Kasi parang tatlo kasi yan. Verification, investigation, tapos pipirmahan na ng mga boss yun, for checking na yun. So, yung, para maiksi po yung kwento natin, umabot kami ng siguro isang buwan, kasi nga, diba, holiday, nung April, kasi nga, holiday ngayon, Semana Santa. So, hindi mo bibilangin yung mga araw na walang pasok kasi working sila yung office hours, okay? So working yung mga holiday hindi siya kasama. So umabot siya ng isang buwan mahigit. Pero kung walang holiday, mga siguro 3 weeks lang yun tapos na. Okay? So naipasa na namin lahat ng requirements. So yun na nga, nagpasa na tayo ng requirements kay insurance. So make sure na kompleto siya. Tapos pagdating niyan, ngayon, siyempre mag-aantay ka ng ilang weeks kasi yun ang advice ng opisina. Pero from time to time, kailangan mo pa rin mag-update sa kanila, diba? Para at least yung pamilya na nangangailangan ng tulong natin is ma-update din sila para hindi naman nila maisip na parang pinabayaan sila. Okay? So from time to time, check niyo po yung inyong status ng inyong insurance. So sa akin naman, ganoon ang nangyari from time to time. So ngayon, yung claim staff natin is nag-update po sa atin through text and through email. So hiningan po nila tayo ng mga, kasi kapag hiningan ka nila ng requirements like resistance, tsaka yung claims, letter, parang gano'n. Release of claims yun yung patawag. Release of claims, ang mag-fill out nun is ang kabilang party, yung pamilya na ina-aksidente. So, sila yun. So, syempre, kailangan yun, di pa notaryo nyo. Sa notaryo, meron na yun, may gagawa na yun. Titirmahan lang ng asawa, kung example, asawa nung nawala, or kung basta ka-anak. Basta kung mag-asawa sila, yung asawa dapat, hindi anak, okay? Kasi siya yung mag-claim. Pangalawa, yung resistance. So, kailangan yung resistance na yun. Kasi, para maging safe ka na motorista na wala na silang habol sa'yo. Kung ano man ang matapos ng lahat-lahat, at least hindi ka na obligado sa kanila. Kasi nabigay mo na yung dapat na para sa kanila. So, yun ang pinaka-importante, ang resistance. So, kailangan mo siyang ipa-notaryo, okay? Dalawang ipa-notaryo mo. Yung release of claims at saka yung resistance, okay? So, kailangan kung pumunta ka sa notaryo at make sure yung pag-notaryohan mo ay legit. Kasi mamaya, putyo-putyo lang yun or hindi yun yung totoo or mga lang yun. Delikado yun. So, yun na nga. So, nakakuha ka na nun. Okay na. Mapasa mo yan. Ngayon, si Alpha, okay lang sa kanila kahit
na scan mo lang, picturean mo lang, isend mo through email, walang problema sa kanila. So yun na, affidavit of assistance, release of claims, isend mo sa kanila. Yung release of claims, pirmado ng kanilang pamilya, yung assistance, tabal ng pamilya din, ang pipirma ng hindi ikaw. So kailangan nakanotaryo. Send mo yan sa email, then after nun, so nalalapit-lapit ka na kasi hindi rin sa'yo yan. Ibig sabihin, ready for na yung ano mo, check mo, okay? So ayun, kung napasa mo na yung mga sinabi ko kanina, yung dalawa, yung resistance at yung release of claims, is sasendan ka ng memorandum or yung offer letter galing sa insurance. Ito yun, yung offer letter na yun. Yan. Hindi ko papakita ng sa inyo kasi syempre mga sensitive to. So yung offer letter na yun, doon nakapaloob kung magkano ang i-release sa inyo ng insurance. Okay? So sa part ko, ang nirelease sa amin, kasi ang nakalagay dun sa policy is hanggang 200,000 kapag namatay ha. Pero hindi ibig sabihin yun, 200,000 ang ibigay sa inyo. Kasi up to 200,000. Depende. Kasi syempre kung ano yung napag-usapan nyo ng naareglong pamilya, ganun, yun yung ibibigay sa inyo. For example, areglo nyo is 100,000. Yung insurance, doon sila mag-base. Kung areglo nyo is 150, doon sila mag-base. Pero kung areglo nyo is 200,000, yun ang ibibigay nila sa inyo. Okay? Nandito yan sa, di ba ito yung harap ng policy. Ayan. Sa likod nyo yan. Nandito sa likod. Ayun yan. Nandito sa likod. Itong copy na to. Nasa likod niyan. Nandito yung nakalagay na 200,000. Pero yan nga, sabi ko sa inyo, depende yun sa kasunduan ng pamilya. So sa part namin is hindi kami umabot na 200,000. So kung ano lang yung napag-usapan namin, yun lang ibibigay. Tapos yun nga galing sa offer letter na. Ito yung offer letter na yun. Hingi lang sa akin to. Tapos kailangan mo siyang ipa-print. And then may signature. Kailangan may signature. And then picture ulit. Sisend mo ulit sa insurance. So yun. Then after nun, syempre, mag-send ulit sila. Ibig sabihin na yan, okay na yung, for check-in na yung claims mo. So mag-send ulit sila ng another form ng assumption of liability. So ito ay patungkol sa driver ng motor. So i-fill out mo yan. Magaling to sa opisina ng insurance. So ipapa-notaryo mo rin ito. Okay? So lahat ng mga papers na binigay or isasubmit mo sa kanila, ipapa-notaryo mo yan. And then, pag kukunin mo na ang inyong check-in, kailangan mo siyang ibigay personal sa kanila yung mga original copies. Okay? So yun. Then after nun, for siguro isang buwan kasi mahigit kami nun. Ayun, so pahabol. So kung meron kayong mga questions regarding sa insurance nyo, kung may nahirapan kayo or whatever, kung ano pang requirements ang kailangan nyo, comment nyo sa comment section and then re-reply po ako doon ng mga tanong nyo para at least ma-accommodate ko po yung mga katulad namin na naka-experience ng ganun. Para naman hindi rin kayo ma-stress kasi alam ko kung anong stress ang dala niyan. So, message nyo ako or hindi nyo ako may message kasi comment yan. Comment nyo po sa comment section then message nyo ako. Or kung gusto nyo po akong ma-message personally sa aking messenger, Jade Villa. Okay, hanapin nyo lang yung Jade Villa. J-A-D-E and Villa, V-I-L-L-A. Ang aking profile po doon is ako and yung dalawang aso. So kung gusto nyo po ng other tanong para ma-share ko naman yung naging experience namin para naman hindi na kayo ma-stress. Okay, so yun lang po ang may tutulong ko sa inyo for now. Actually, lahat kaya kong sagutin yan hanggat maaari para naman makatulong din ako sa inyo. Okay, so yun lang naman for today. And kung nagustuhan nyo po yung aking video na experience, please i-subscribe nyo naman po ako para sa other pang mga videos na matututunan din natin lahat. Okay, so at the end of the day, maging paalala, magdahan-dahan tayo sa kalye, isa lang ang buhay, at huwag kalimutan kumuha ng lisensya at iparehistro ang ating mga motor at kumuha ng insurance. So yun lang naman, and disclaimer, hindi po ako nagtatrabaho sa insurance company, so sinishare ko lang yung aming experience sa inyo para makatulong din. So yun lang naman, maraming salamat sa inyo guys and have a good day.